nagkasakit attorney. So kung kita question nga apay pailaang nga da apay ngamin nga ri kitay hamat lang ket di nga dito hanga ditoy not Mm. necessary nga ditoy probinsya tayo but ready kitay pailaeng lugar nga ditoy pagbaludan ket congested attorney ket nasawen da pay lang di kitay nakabaybayag ijay nakabaybayag ti kaso dan haan pa nga na konbiktaran attorney at di kitay masapol nga solusyon tapno ma-decongest dito nga pagbaludan attorney. Okay, so pagdating sa eto kasi usapin ng ano, yung decongestion ng ating mga kulungan. So, siyempre eto una, ang tanong kasi diyan ma'am, yung una mong tatanungin diyan, bakit kasi dumarami yung ating mga detained prisoners? So, meron kasi pagdating sa prison or sa kulungan, okay. So, pag-usapan natin muna, sino ba kasi ang mga nakukulong? Bakit dumarami sila? And bakit meron mga humaharap doon na hindi pa convicted, nandun na sa kulungan, 'di ba? 'Yun ang tanong ng karamihan. So ano ba kasi ang proseso, bakit ang isang tao ay inaaresto? So, nakukulong. So una diyan is, pursuant to a lawful arrest. So kung ang isang tao ay naaresto, so at meron ng in-issue na warrant of arrest coming sa korte, so isa yan na dahilan kung bakit nadidetain or nakukulong yung isang tao. So ang tanong, kailangan ba ng decision na doon sa korte, doon sa kanyang pagkakulong? Hindi, kasi that constitute a lawful arrest. Kasi mayroon siyang warrant of arrest coming sa court. So pangalawa is maraming mga kaso na siyempre kung ikaw ay kumakaharap sa non-bailable offense. Non-bailable means you cannot post bail, hindi ka pwedeng magpiyansa. So kung hindi ka pwedeng magpiyansa gaya ng case ng murder, yung mga rape cases, yung drug cases na malaki yung halaga, so nakasaad sa ating batas na if that case is non-bailable, so anong gagawin sa'yo? So you are maintained to be detained habang nililitis or dinidinig ang iyong kaso. Hala, 'di ba no kumadingding ganda tay kaso. So you are nananatili kang detained. Nandun ka lang sa kulungan. So yan yung dahilan din na dumarami sila. So pangatlo is yung siyempre hindi sila nakapagpiyansa kasi wala naman silang kakayanan na magpiyansa. Okay, although shall we say na yung kaso is bailable, pero you cannot post bail kasi nga wala ka namang kakayanan na magpiyansa. So anong gagawin sa'yo? So ikukulong ka. Okay, so meron ding mga ah ito kasing pagkakulong sa'yo, it does not mean, yun nga yung nabanggit natin, it will not mean that you already been convicted. Kasi kung convicted ka na, you are now serving sentence. Kaya lang kasi you are a detained prisoner pursuant to the case na kinakaharap mo. It so happen na yung kaso mo ay non-bailable. Okay, kung non-bailable, so anong gagawin sa'yo? Di kulong ka, di ba? So, and of course, nagkakaroon na ngayon ng tinatawag nating pagdami nila sa kulungan. It's because of the siyempre mabagal na yung proseso ng justice din natin sa Pilipinas. So with all due respect, 'di ba? And of course, it is although we can see the improvement as well pagdating sa rules of court. So may mga araw na rin na hindi na po pwedeng sobrang tagal yung pagdinig sa kaso. Siyempre yung they are trying to resolve yung kakulangan ng ating justice at piskal. So, and of course, yung mga kasi congested na rin actually yung ating courts. Hindi naman nila kakayanin. And of course, nakikita naman natin yung improvement kasi recently nakita natin marami na namang na hire na bagong judges. So hopefully this would help. Okay, and of course yung mga piskal natin, dumarami na rin sila ng bilang. So hopefully all of these things na improvement na ginagawa will also improve yung ating detention. Kasi nga, yun nga,
wala namang gagawin ang jail management kundi tanggapin. Kasi kung may papasok doon, hindi naman po pwede nilang tanggihan. And of course, hopefully ma-revise din yung ating mga batas tungkol sa paggamit ng alternatibong parusa or release mechanism. Kasi meron naman tayong tinatawag kasi ng mga recognizance. 'Di ba? Kasi halimbawa, hindi mo afford o yung ano natin, yung hindi natin afford yung pag-post ng bail. Kaya nga minsan binabanggit ng mga tao na ng mga tama, mga tao na merong mga relatives na nakukulong. So minsan binabanggit nila na pangmayaman lang yung batas dahil nga halimbawa kung yung kasong kinakarap mo ay merong bail being required. So parang hindi sila, if you cannot afford to raise that amount, tendency would be makukulong ka pa rin. You are detained while the case is pending. So, ngayon meron naman tayo talaga kasing batas na Recognizance Act of 2012 na nagbibigay ng option na makalaya ka muna habang hinihintay yung iyong kaso. Pero you have to declare yourself as an indigent. Okay, na imbes na yung requirement na 'di ba ang when you talk about bail kasi property yan, insurance, yung surety bond yan or cash bond. So tatlong klase yan. Meron din tayong recognizance but only it applies to indigent, okay, indigent detainees. So ngayon, hindi ko alam kung yung sa requirement ng indigent detainees marami bang indigent detainees. Kung indigent detainees yan, they can avail of this, yung Recognizance Act of 2012, na instead of giving cash bond, property or surety bond bilang bail or piyansa, pwede ito. Yon yung problema natin. Siyempre, yun nga yung, di ba, meron, naalala nyo yung panukala ni Senator Chis Escudero before, na sabi niya, yun nga yung na dapat daw babaan yung mga piyansa sa mga kaso. So, eto naman, nagkaroon tuloy ng bad impression towards him kasi nga parang daw nabibili ngayon ang hustisya. So, tama ba yon? So, we have to make it clear na when you are allowed to, ang bail kasi is a matter of right. Pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa bail, bail is a matter of right. Nakapaloob yan sa ating konstitusyon. Hindi yan gawa lang ng isang statutory law. Hindi, kundi yan ay nakasaad sa ating konstitusyon na meron tayong tinatawag na karapatan na mag-bail, nag-post bail. So, kasi ang presumption kasi bakit tayo pinapayagan ng batas na mag-bail, it's because ang bail kasi, ang presumption dyan is you are presumed innocent until proven guilty. So, yun. Hindi yung bail is ibig sabihin na pag meron ka ng bail, forever na makakalaya ka na. Hindi. Because bail or piyansa is only given to you for your temporary release. But you also have that obligation to appear in court when called upon. Kasi kung hindi ka rin sumusunod sa utos ng korte na mag-appear when called upon, your bail will be forfeited. So makukulong ka. Okay, you will be again detained habang dinidinig ang iyong kaso. So yun naman yung epekto. But then again, yun kasing pinaka very reason why is it that we are allowed to post bail, because you are presumed innocent until proven guilty. Wala pa namang napatunayan sa iyong kaso. And yung kasong kinakarap mo, according to our laws, it is bailable. So, pwede kang magpiyansa. So, kung makapagpiyansa ka, so you will be allowed to be temporarily released. Okay? So, yun naman yun. So, wag naman kasing i-translate na yung bail is only for the rich. Okay? So, yun naman kasi yung translation natin. Kaya, minsan, iniisip natin na parang nababayaran yung batas. Hindi. Yun nga yung nakasaad dyan eh. And of course, when you talk about bail,
hindi lang sa Pilipinas meron ding piyansa, in other countries meron din 'yan. Kasi ang ating mga karapatan na nakasaad sa ating konstitusyon ay kinopya rin natin sa ibang jurisprudence or other countries. Kaya huwag kayong mabibigla na dito lang sa Pilipinas walang hustisya dahil yung mga may krimeng ginawa ay napapalaya, hindi nakapag-post lang sila ng bail. Okay, so kasi nga bail is a matter of right. So kung halimbawa kayo rin na meron din kayong ginawang krimen and that crime that you have committed is bailable, makapagpiyansa ka. Pero that does not guarantee that because you were allowed to post bail, hindi yan, do not translate it to acquittal. Magkaiba yun. Okay, attorney. Okay, attorney, I wish na adupay ti oras ta tapno na adupay ang gundaway nga matratar ta reto at nan naglipasen dito yung programa ta. But siguro, iti sumaron ng tumanen nga Domingo, dito sa balin tumanen nga tupiko tayo ng runa, dito concern, question, dito kakailian tayo, dito Ilocos sa Norte. And of course, we are nationwide, worldwide, so they are free ang kumuntak iti biyang iti bomboradyo, wano iti numuto biyang tapno padanon di kitay sa ludsud may panggap di kitay legal matters. Of course, kadwada ka ang may lawlawag iti retoy, attorney. Again, thank you so much, attorney. Thank you met ma'am ken kablawak met dagiti agdingdingeg iti nimbag nga malim. Okay, so time mga kabombo ni Attorney El Nino Kid Castro. So, gamyaman kami kani Attorney ta anytime. Wala kedi obrana kat talagang kan na tayo iti oras sa tapno ilawlawag dagito ya pong banag kada tayo nang runatek unako na po dagito legal issues muyo ket te kunadan mas napiminda sa po no adang iti impormasyon tayo adda ti background tayo kadagito ya po